Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang mga balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Quezon City Police District, isa ho sa mga abalang syudad tuwing pagsalubong sa bagong taon. Makikibalita tayo at alamin natin ang iba pang mga kwento hinggil ho dyan sa mga kaganapan. Kapiling natin si Quezon City Police District Spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban. Magandang gabi po ang aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Happy New Year! At ano na po ang inyong assessment sa security concerns ng Quezon City sa panahon po nitong pagsalubong sa bagong taon? Binabati ko kayo ng Happy New Year. Regarding po sa assessment natin dito sa Quezon City, masasabi po nating generally peaceful siya dahil wala pong mga ibang reported incidents maliban dun sa isang case ng alleged physical injury kung saan may isang lalaki na tinamaan sa likod at hindi niya namalayan kung ano yung tumama sa kanya, pero pag-uwi niya ng bahay ay nakita niya na duguan na siya. So ay tinakbo siya sa East Avenue Medical Center at nabigyan naman ng karampatang lunas. So under investigation po ito kung ano po yung naging cause ng kanyang incident. Yung isa na firecracker related incident kung saan merong isang 34 years old na tinamaan ng paputok nung pagdaan po nila na nagkakaputukan na. So tinamaan po siya nagkaroon siya ng injury dun sa kanyang left knee at nabigyan naman po ng kaukulang medical assistance. Ayun. Kaya lang, medyo malungkot pa rin ay meron pa rin ho nga mga insidente na may uugnay dito sa mga firecrackers po na ito. And in totality, may tuturing pa rin ho ba natin na peaceful yung pagsalubong sa bagong taon in terms of yung covered area natin and of course yung pagmantini ng kaayusan at kapayapaan, Major? Tinitingnan pa po natin, kine-check pa natin siya kasi wala pang makuhang hindi pa masabi kung ano po yung naging cause ng kanyang injury. Pero itong isa, yung nabanggit ko kanina na yung 34 years din na lalaki ay firecracker incident na talaga siya kasi dumaan sila dun sa kalsada kung saan maraming nagpuputukan. Sa kabuuan, ito lang pong dalawa kasi kung matatandaan po natin, nagbigay din kami ng pahayag na nung December 1 to 26 is zero related firecracker incident po talaga tayo. So ngayon lang pong bagong taon, nagkaroon ng itong dalawang incident. And kung titingnan din po natin yung activity ng New Year's Countdown kagabi sa Quezon Memorial Circle is very peaceful po yung naging result and successful yung security coverage natin dahil wala pong naitalang anumang major untoward incident. May mga incidents lang po ng mga missing, nawawala ng mga bata pero nahanap din po nila yung kanilang mga magulang. Ayun. Minsan, ang totoo, nawawala yung magulang, hindi yung bata. Dahil yung bata ay to turn over agad dyan ho sa inyong mga tauhan sa Philippine National Police. And mabuti naman po at minimal lamang yung mga cases na ito. Okay, ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo, may ilang punto din na nais pong maitanong po sa inyo, Major. Major, dahil minimal cases po ngayon sa Quezon City area, saan po natin na ito mai-attribute para mai-apply din natin sa ibang area? Yes po, as of kanina nga po ito, umaga ng January 1 yun, dalawa lang po talaga yung incident natin na reported and masasabi natin na naging ang success natin na to ay bunga ng ating police visibility at yung pagbibigay po natin ng information dissemination through bandilyo doon sa mga barangays kung saan pumupunta po yung during police visibility natin, may mga police po tayo na nag-a-announce using megaphone ng mga safety tips at kung ano yung mga bawal para maiwasan yung magkaroon ng disgrasya regarding dito sa mga paputok. And yun ang makikita natin na masasabi natin na best practice dito sa Quezon City Police District.
nakita naman natin na 2 lang po yung nai-report na firecracker-related incident. How about yung indiscriminate firing, Major? Mapapulis man ito, sundalo, security guard, those who are entitled in handling such weapons, meron na po bang naisumbong dyan sa inyong tanggapan, Major? Yes, ma'am. As of today, no reported incident pa po for indiscriminate firing. Antayin po natin kung meron man within this day. Pero as of hanggang kanina po, wala pa po kaming nare-receive na report. So hopefully po hanggang matapos itong January 1 is wala talagang gumamit ng baril para sa paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Sa ngayon pa rin po tayo, tuloy-tuloy pa rin po yung mga duties natin sa anti-criminality. May mga checkpoints pa rin po tayo. May mga police visibility din po tayo. And siguro sa susunod po ng mga araw is i-intensify ulit natin yung pagbabantay sa mga transport hubs, sa mga terminal kasi kung titingnan po natin is matatapos na po yung holiday, magbabalikan po yung ating mga kababayan dito sa Quezon City kaya yun magdadagdag ulit po tayo ng mga personnel natin sa mga terminals at saka sa mga matataong lugar kung saan mas makikita nila ang presence ng mga pulis at makakatulong kaagad if ever may mga emergencies po. Okay. So, Bombo Jay, unless may additional ka pang katanungan? Good, Bombo Dennis. Okay. So, with that, maraming salamat po, Quezon City Police District Spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban. Mga kabombo at mga Kastar Nation, tagapagsalita ho yan ng Quezon City Police District ang ating nakausap sa pagkakataong ito. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.